Tulad ng sinabi ko kaganina sa live ko sa SMNI, ako siguro ang pinakamalalang umuusig nun kay Pastor. Naalala ko to eh. Hindi ko to makakalimutan. Lahat ng mga DDS, lahat ng mga Marcos loyalists, gustong-gusto ang SMNI, gustong-gusto kay Pastor. Ako? Kinontra ko. Bakit? Hindi ko gusto relihiyon niya eh. Neto, diretsuhan to. Hindi na paligoy-ligoy. Kung ano-ano pinagsasabi niya eh, sa doktrina niya. Tapos, nairita pa ako, yung SMNI, sinuportahan pa etong Uniteam. Totoo to. Ito, walang pagtatago ito. This is an honest confession sa inyo. Talagang nairita ako nun. Bakit? Siya pa nagbigay ng tsansa kay Marcos nun. Tapos, deny pa sila na hindi nila in-endorse si Marcos. Diba? Pero, isang bagay ang hindi ko mapagtanto at that time, mga kababayan. Hindi ko mapagtanto bakit malapit si Duterte sa kanya. Bakit malapit si VP Sara sa Duterte sa kanya. Sabi ko sa loob-loob ko, if this person is bad, o yung perception ko sa kanya ay bad, yun ang talagang totoo. Bakit kaya ang dikit niya kay Duterte? Knowing Duterte, hindi makikipagplastikan yan, hindi makikipagkaibigan niya sa korap, hindi makikipagkaibigan niya sa tarantado, sa sinungaling, at higit sa lahat, hindi makikipagkaibigan niya sa trapo. Di ba? Not like, I mean, siguro, taas kamay, bati-bati, okay yun, wala yung kasama sa politika yun. Pero yung talagang close, anong ibig ko sabihin ng close? Nung nanalo si Pangulong Duterte, saan siya pupunta? Kumakain, pupunta siya sa kingdom, kakain sila. Yun ay mga gawain ng, kasi busy si Duterte nun eh. Busy siya bilang Pangulo na. Pero why would he give time to Kibuloy at that time? That's also my question, sabi ko. I'm siyempre observe ako, sabi ko, bakit ganun? Anong meron dito? Don't tell me na meron pang tinutulong si Kibuloy sa kanya. Alam ko yung tinulungan siya sa kampanya. Pero ito wala na eh. Wala na talagang tinutulong si Kibuloy sa kanya eh. Tapos na eh. Tapos na yung kampanya eh. At the same time, so inisip ko nun. Ito, honest lang ho ito ha. Pagiging honest. Sabi ko nga nun eh. Baka naman meron lang hinihingi si Kibuloy. Diba? Baka, totoo. Straight to. Baka naman humihingi lang ng pabor. O baka naman gusto lang maposisyon. Alam mo mga kababayan, 6 na taon ang dumaan, hindi nagkapwesto si Pastor Kibuloy kay Duterte. That is so honorable. And because of that, yung respect ko, sobrang tumaas talaga. I mean, sa dami-dami ng pwedeng humingi ng pwesto at sa dami-dami ng talagang pinakamalaking natulong, walang iba kung hindi si Pastor yun. Pero ba't di siya humingi ng pwesto? Hindi niya kasi linya. Lagi niya sinasabi yan, hindi niya linya. Naging linya na lang niya. Gusto niya nang pumasok bilang senador because of what happened to him. Nakita niya yung injustice na nangyayari sa bayan natin. And nakikita niya yung mga solusyon. Kaya nga siya na tumakbo. Alam mo, ako, at that time, dami kong tanong. Dami kong question. Bakit ganun? Bakit kaya ganun si Duterte? Until, nung naimbitahan na po ako. Diba sinasabi ko nga nung naimbitahan ako sa KOJC, paulit-ulit ko itong kinikwento. Ayoko pang pumunta kasi baka mamaya, kung iaalay ako, alam mo yung mga ganong pelikula, baka mamaya pumunta ako doon tapos iaalay ako. Ito. Baka mamaya, ganun na, alam mo yung pakiramdam na yun. Tapos, tinanong, meron talaga akong tinext na ganun kay Duterte. Tinext ko, Ma'am, totoo ba na pupunta si Duterte dito, si President pa siya noon, Pangulong Duterte dito sa KOJC kasi gusto daw i-meet kami nila, Pastor, ganyan-ganyan. Alam mo, sumagot yun, sabi, pupunta, kita-kita tayo mamaya. Kaya ako pumayag. Kasi sabi ko, okay, safety to. Nandun si Pangulong Duterte. Hindi naman niya siguro papayagang ialay ako.
Yung mga isip ko di ba? Hanggang na nagkita na kami ni Pastor Kibuloy, hindi niya ako pinagalitan. Sinabi niya pa nga, oy, banat bay, pinapanood kita, gusto ko yung mga banat mo sa akin. Tapos, pinaliwanag niya lahat. Nagpakita siya ng mga ebidensya na lahat ng akusasyon sa kanya fabricated. I mean, siguro nakita niya na alam niya na ako yung taong hindi basta-basta naniniwala. Ako yung taong gusto ko ng ebidensya. So doon, pinakita niya lahat ng ebidensya. Oh, ito yung araw na inaccuse ako na nang rape daw ako. Ito yung ebidensya ko na wala ako doon sa lugar na yun, bla bla bla. Hanggang nakita ko lahat. Siyempre, hindi ko na pwede kwento kasi part na yan ng defense ng kampo ni Pastor Kibuloy. Nung nakita ko yun, sabi ko, totoo nga. Fake talaga yung mga akusasyon. Tapos nakita ko kung gaano ka-organisa yung kanilang kingdom. Nakita ko kung paano kaayos, kung paano kadisiplinado. Kasi alam ko naman po pagka-fake. I'm not saying that the religion of Pastor Kibuloy is the true religion. That's not my point. Pero being honest, yung being true, ay nakita ko sa kanila. It's not na yung parang conception natin na kulto to, mga inuutulang yung mga tao dito, bini-brainwash lang, hindi ganun. Walang ganun. They're following the teaching of Pastor Kibuloy because they really believe on it. Not because mapaparusahan ka pag hindi ka sumunod. Not because iaalay ka sa altar pag hindi ka sumunod. Hindi ganun. Talagang because from their heart, they believe. Diba? Eh yun, okay na ako doon. Kasi yung belief, wala makakapagsabi niyan kung ikaw mali, ako tama. Wala makakapagsabi niyan. Pagdating natin sa langit, doon na lang natin malalaman kung sino talaga yung may tamang paniniwala. Eh, hindi natin na pwede maghusga sa kapwa natin. Mali ka, ako lang ang tama. Bakit? Eh, ang Panginoon nga eh. Di ba sabi ng Panginoong Jesus? Pagdating ng panahon, maraming lalapit sa akin at sasabihin nila, Lord, 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 did we not perform miracles in your name? In your name, ha? Imagine that. Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng himala. And it's in the name of Jesus. Ano sabi ng Panginoon? Depart from me. I do not know you. That's a strong statement. That's saying, do not judge your brother or your sister. No one knows who has the true belief, faith, or religion until you face your Creator. So, what does it mean? It simply means do not judge the belief of your brother or your fellow human. Bakit? Eh, yun ngang nag-perform. Sa pangalan mismo ni Kristo, sinabi ng Panginoon, I do not know you. May miracle na. Nagpagaling na. Bumuhay na ng patay. Ang sabi ng Panginoon, I do not know you. Ang tinding statement ng Panginoon yun. Ang bigat nun. Ibig sabihin, huwag kang mag-judge na ikaw ang tama. Kasi ang makakaalam lang yan, Panginoong Jesus, pagdating ng panahon. Not now. So what do I mean? It's not for me to judge the belief of these KOJC people. It's not for me to judge yung belief ni Pastor Kibuloy. But there is one thing that I can judge. What is it? Yung nagawa niya sa kanyang church. Yung nagawa niya sa community niya. Yun po ang importanteng i-judge ko. Bakit? Kasi nag-a-apply ka para sa bayan. Since I am part of bayan, ako isa sa mag-a-approve sa'yo kung dapat kang manilbihan para sa akin. So that side, pwede kitang i-judge. Yun ang dapat kong tingnan, hindi yung relihiyon. Dapat kong tingnan, okay ba yung mga ginawa nito? Nagsilbi ba to sa nation building? Nakatulong ba to sa community niya? If there's one thing that I admire so much with the KOJC people and this Pastor Kibuloy, yung kanilang service, it is not just for their own members. Marami sa relihiyon, I will not name names. Okay? Ang kabutihan na andun lang sa kanilang sekta. Pagka hindi ka nakasekta, hindi na sila mabuti. Tama, mali. Diba? Lahat tayo guilty dyan. Lahat tayo guilty.
Pero one thing na ako ay sure, kay Pastor Kibuloy, hindi ganun. They serve and they're open with other people's belief. As a matter of fact, imagine niyo, isang dean ng law ng kanyang universidad ay isang Muslim. Si Atty. Torion. Mga tao niya sa SMNI, ano niya? Hindi. Kami, hindi. Lahat kaming 5, hindi. Mga pasaway kami. Ibig sabihin, he is open. Yung mga tinulungan niyang community, mga community ng mga Ita, community ng mga indigenous people, community ng mga Muslim. Yun naman, kaya nga mahal na mahal siya ng Muslim sa Davao City. Lahat to ng relihiyon, gustong-gusto yung kanya. Kasi, tumulong. Yun ang maganda, mga kababayan. Yun ang nakikita ko. So, bakit ko to sinasabi? Kasi marami pa sa atin, lalong-lalo na claiming to be Duterte supporter, pero ayaw naman natin yung gusto ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Sabi ko nga bago ka pa naging Duterte supporter, best friend na si Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy. At ito pang tanong ko pa nga doon sa aking isang post Kamusta ang pagsuporta mo kay Pangulong Duterte? Nakulong ka na ba dahil sa suporta mo kay Duterte? Si Pastor Kibuloy, nakulong dahil sinusuporta niya si Pangulong Duterte. Not because of cases na patay na, binuhay lang. Dinagdagan ng case na wala namang kwenta, pati yung mga witness, mga tanim witness. Ganong katindi po, mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo you are a false Duterte supporter if you do not support Pastor Kibuloy. Again, ulitin ko If you are not supporting Pastor Kibuloy, you are a false Duterte supporter. You do not understand kung sino talaga ang mga tumulong sa mga Duterte. More than us. Maniwala ho kayo sa akin. Talagang matindi.